Induced labor, gestational diabetes, takot sa hospital, hindi ka sigurado kung anong ilalagay mo sa hospital bag, kung anong isusulat mo sa birth plan, kailangan mo ba talaga ng labor drill, ano ba talaga yung nangyayari sa hospital kapag labor mo. Kung isa yan sa mga tanong mo at patuloy mo pa rin nire-research hanggang ngayon, then this video is for you. Hi! Isa akong mommy ng 14-month baby girl, and it really blows my mind how things can be still manageable despite yung mga naririnig natin kung gaano kahirap ang pregnancy, motherhood, and parenting. And it really blows my mind na pwede pala siyang maging manageable. And it really has changed my life sa napakaraming aspeto in so many different ways. And hindi ko nga alam na a part of it can be so easy. Kaya naman i-share ko sa inyo yung gems of advice na I wish everybody knows before giving birth para matulungan ka to get you less confusing, overwhelmed, and ibigay sa'yo yung clear intention ng path mo towards your journey and a roadmap to your birth journey. Ipapakita ko sa'yo yung positive side ng giving birth. Pero in a way na hindi ko siya i-sugarcoat. And maybe one day, yung experience mo ay masashare mo na rin sa mundo. So if you are new here, dati akong Miss You, ngayon ay Mom May na. And i-break ko sa inyo ang pag-uusapan natin into probably 4 categories. Pwede mong i-skip yung chapter na hindi relevant sa pregnancy mo or kahit naman hindi related, at least para makita mo yung other side of pregnancy through my story. Also, habang pinapanood mo itong video na to, isipin mo kung paano mo maa-apply yung mga bibigay kong tips throughout your pregnancy journey. Kasi yung pinaka-important dito is yung mag-take ka ng action. Because ang takeaway ng video nito is solely for you to take an action. It's really good na marami kang pinapanood ng video about labor and delivery, pero without taking it to real life, wala silang magagawa para sa atin. So yung 3 parts na pag-uusapan natin is about induced labor, gestational diabetes, what to bring to the hospital, tulad ng hospital bag, birth plan, and pag-uusapan din natin yung about sa labor drill. And kung mapasarap yung kwentuhan natin, ikakwento ko na rin sa iyo yung personal experience ko during my labor on day 1 para mas magka-idea ka at makita mo sa mga mata mo kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng hospital during labor and delivery. Kung medyo natatakot ka about sa induced labor, I feel you. I know the feeling. And hopefully, itong mga sasabihin ko sa iyo ay makatulong para sa pregnancy journey mo. So, i-share ko sa inyo sa video na to kung ano yung mga nasa labor room, kung ano yung mga prepare ko for the big day, and ito yung pinaka-important, how I maintain to be rational and emotionally intact. Kasi yun ang pinaka-kailangan mo during your labor and delivery. And yung mga ganap from bahay straight to the hospital. If you are nervous about induced labor, huwag kang mag-alala. I feel you at maraming mga moms dyan ang sobrang natakot sa labor. Kasi nga naman, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa labor at every woman, iba't iba yung experience nila ng pagle-labor. And every pregnancy and delivery, kahit sa isang babae, iba't ibang klase ng labor ang na-experience niya kada offspring. Una nating pag-uusapan yung pinagmulan kung bakit ako mai-induce labor, which is yung gestational diabetes. Kung iisipin mo ito bilang problema, nagkukos ng high-risk pregnancy and gestational diabetes. Kaya, hindi ito dapat ipagsawalang bahala. And ito rin yung reason ko kung bakit ako na-induce labor because of my high-risk pregnancy. Maraming mga nakalakip na mga complications para sa iyo at ni baby dahil doon. And of course, dahil din doon, kailangan mong ma-induce labor. Pero, ang kailangan kong gawin mo is wag mong titignan kung ano yung problema, but ano ang pwede mong gawin dun sa problema na yon para mapunta ka on a positive side. Dahil ganun yung ginawa ko, nag-focus ako sa positive side ng pagkakaroon ko ng gestational diabetes, which is, una, mas iningatan ko yung pregnancy ko, mas iningatan ko yung health ko, mas naging conscious ako sa diet ko, mas naging active ako throughout my pregnancy, mas nag-exert ako ng effort para sa health ko. And bonus na naging resulta dun is, hindi ako masyadong nag-gain weight sa pregnancy ko. So, nag-stay active lang ako, naglalakad-lakad kami sa neighborhood, sa trail, nagsiswimming ako, nag-yoga, and yung simpleng lakad lang, nakakatulong talaga siya. And also, mas naging
mas naging conscious ako sa mga diet ko, yung mga kinakain ko. Kailangan 3/4 lang yung rice ko. Mas nangibabaw sa akin maging rational kesa sa maging emotional, at hindi ko hinayaang makain ako ng mga so-called paglilihi na pagkain. During my pregnancy, talagang sobrang gustong-gusto ko ng mga matatamis na malalamig. Pero kung iisipin mo, 9 months, sacrifice yun para sa health nyo ni baby. Bakit naman hindi natin ibibigay sa kanya, diba? Isipin mo na lang after pregnancy mo, pwede mo na ulit makain yung mga yun. Talagang konting tiis lang para kay baby at para sa health mo. So, pangalawa nating pag-uusapan, which is yung main kung bakit ka napunta dito sa video na to, ay yung induced labor. So, kung isipin mo yung problema na yun, parang nakakalungkot na pinagkait sa'yo yung natural labor. Siyempre, bilang isang babae, mas hahangarin mo yung ma-experience mo yung natural labor, yung magra-rapture, yung panubigan mo, yung masustress kayo sa bahay, yung magkakagulo-gulo kayo kasi hindi nyo alam kung ano yung uunahin nyo, yung mga ganong moment. Yun yung moment na parang pinagkait sa akin yung induced labor. Tapos, yung sinasabi pa ng mga tao na mas masakit daw kapag induced labor, and siguro mas mahal din, and yung thrill nga ng natural labor is parang wala na sa'yo. Though, kung dun ka sa problema na yun magpo-focus, syempre, baka tendency, hindi mo na ma-enjoy yung labor, hindi mo na ma-enjoy yung pregnancy mo dahil nalulungkot ka na lang. Kaya, imbis na ganun yung gawin mo is, tingnan mo na lang kung ano yung positive side ng induced labor, which is, nakaschedule. Ibig sabihin, mapapaghandaan mo siya. So, nag-take advantage ako dun sa scheduled labor na yon. Nakapag-prepare ako papunta sa hospital, nakapag-plansya ako ng buhok, nakapag-makeup ako, naisuot ko kung ano yung gusto kong isuot, papunta sa hospital. Pangalawa, ito kahit hindi ka induced labor, kailangan mo tong gawin. Before ka mag-labor or before yung due date mo, tumawag ka sa hospital kung saan ka manganganak, itatanong mo na lahat kung ano yung mga requirements nila, ng mga documents, and yung mga form na kailangan mong fill upan. And kung makakapunta kayo sa mismong hospital kung saan ka manganganak, better para itanong mo kung saan yung way, kung papunta dun sa labor, saan yung way papunta dun sa delivery, para sa araw ng labor mo, alam mo na at yung kasama mo kung saan ka nila dadalhin. Pangatlo, since scheduled yung labor mo, pwede mong masabihan yung family mo para makapag-take off sila at masamahan ka nila sa pagle-labor mo and hanggang sa delivery. Although, kailangan mong isipin na kahit pa isang jeep ang gustong sumama sa'yo sa panganganak mo, itanong mo rin sa hospital kung ilang guest ang allowed sa bawat pasyente. Take note number 2 na ang induced labor, yung pinapainom sa atin na pitocin, normally, nagtitake lang siya ng effect after 6 hours. So, baka ang tendency yung mga bisita mo is nasa lobby lang and maghintay sila hanggang sa maisipan nila na umuwi muna kasi hindi ka pa manganganak. Yun ang iti-take note mo kasi yun ang hindi namin na-estimate during my labor. So, ang nangyari is kinailangang umuwi ng mga kasama ko at mag-isa ako sa pagla-labor, which is okay lang naman kasi mas na-maximize ko yung room, nagtutuwad-tuwad ako doon para makuha ko yung position na comfortable ako during my contraction. Pangatlo, yung about sa hospital. So, nasabi ko na nga sa inyo, yung kailangan kang tumawag prior to your labor, itatanong yung mga requirements, and also, itanong nyo rin sa kanila kung ano yung mga provided ng hospital para mabawasan yung laman ng hospital bag mo. And kung isa ka sa mga taong takot pumunta sa hospital, huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Maraming mga tao na since hindi naman sila palagi nagpupunta sa hospital, talaga namang nagpapanik sila or na-anxious sila kapag naririnig pa na lang nila yung hospital. Ang pinakamahalaga dyan is maging prepared ka pagpunta mo sa hospital. Una, yung hospital bag mo. Ang dami-dami mo ng mga napanood na videos, kung ano bang mga kailangan dadalhin sa hospital bag. Pero hindi ko pa rin sure kung ano ba talaga yung dadalhin mo, yung mga kailangan mo at hindi mo kailangan. Sasabihin ko sa'yo kung ano lang yung kailangan mo sa hospital. Start muna tayo sa mga kailangan mo. Siyempre, kailangan mo yung anything related sa paperwork. Yun yung ID mo, pen, yung birth plan mo, tsaka yung mga paperworks or mga documents na sinabi ng hospital na kailangan mong dalhin.
dadalhin. Kaya importante na tumawag ka sa hospital prior to your labor. After ng paperwork, yung mga necessities mo na ginagamit mo sa iyong lifestyle. Ano ba yung mga necessities mo? Siyempre, kung mahilig kang mag-cellphone, kung nagbabasa ka ng libro, bring your book. Kung vlogger ka, magdadala ka ng laptop, ng camera, ng tripod. So, kung mahilig ka sa music, magdadala ka ng speaker. Anything related sa lifestyle mo. Kung hindi mo naman siya ginagamit sa lifestyle mo, you won't need it. Nakabase yan sa lifestyle mo. After nun, yung pangatlo naman, yung mga personal items mo or yung mga toiletries. Kung nagme-makeup ka, magdala ka yung skincare, pamusod ng buhok, toothbrush, toothpaste, mouthwash, lip balm, kailangan mo yun kasi mas nagdadry yung lips natin during labor. Magdala ka ng maraming maxi pads kasi masyadong madugo ang labanan after nating manganak. Magdala ka ng katingko para kapag masakit yung ulo mo. And then, yung underwear mo, since sinabi ko nga na madugo ang labanan, mas maganda na bumili ka na lang ng mga disposable na boy-leg underwear para at least hindi na madumihan yung mga favorite underwear mo, especially kung mga bago pa sila. Masasayang lang. Huwag ka nang magdala ng mga damit mo. Magsuot ka na lang ng hospital gown kasi mas comfortable yun na suot. Mas mapapadali ang buhay mo sa pagpapadede at kung hindi ka nagpapadede, at least yung pagpapaskin to skin nyo ni baby, mas madali compare sa magdadala ka pa ng damit mo. At dahil nga kasi madugo ang labanan, so mas maganda na hospital gown na lang yung isusuot mo sa stay nyo sa hospital. Kung medyo hindi ka comfortable na naka-hospital gown ka kapag may mga bisita or may mga nurse na dumarating para i-check kayo ni baby, magdala ka na lang ng bathrobe mo or ng simple cardigan. Yung simple lang kasi nga madugo. Huwag ka na rin magdala ng mga pajama, pambahay. Hindi mo na kailangan yan. Hospital gown, okay ka na. Kung meron kang nursing bra or kung wala pa and nagpa-plan ka, mas ina-advise ko sa'yo na bumili ka na lang ng nursing tank tops. Ako ngayon, naka-nursing t-shirt ako at ng nursing bra, natatanggal yan, parang may easy access. Pero na-realize ko, para hindi ka na bumili ng nursing t-shirt at saka ng nursing bra, bumili ka na lang ng nursing tank tops para at least may cover na yung tiyan mo. Bilhin mo na lang yung tank tops na may pads kung mas comfortable ka na ganun. Pwede ka rin magdala ng nursing cover kung hindi ka pa comfortable na magpadede habang may mga bisita ka. Magdala ka ng socks, tsaka ng mga snacks, especially yung snacks. Magdala ka para hindi ka gutom during your pushing or labor. And then, magdala ka rin ng socks, hydro flask, or ng water. Okay na yung hospital gown. Magdala ka na lang ng damit, yung going home outfit. Sa baby naman, yung baby bag mo naman, ang kailangan mo is maraming diaper at wipes. Lagi silang iihi at tatae every feeding. Yung mga damit para sa akin, bilhin mo na lang yung baru-baruan, yung detale, para hindi natatamaan yung kanyang pusod. So, ganun, yung 2-piece na baru-baruan yung bilhin mo. And then, dalawang going home outfit kasi hindi natin alam, baka hindi pa kayo nakakauwi, hindi pa kayo nakakaalis ng hospital, naglungad na siya or ganun, whatever, or nagpoop na siya. And then, magdala ka ng receiving blanket or yung mga muslin na cloth para ilalagay sa shoulder mo kapag bubuhatin mo siya or yung bisita mo kasi nga, maraming beses siyang maglulungad during her newborn stage hanggang 3 months. Kaya magdadala ka rin ng mga burp cloth, tsaka ng sweater para kay baby, hat, at saka socks. Hindi ko na pinagnitan si baby kasi mas gusto ko na ma-feel niya yung world agad-agad. Yun yung reason kung bakit hindi ko siya pinagnitan. About sa mga scratches and all, normal lang naman yun. And then, the more na mas na-expose siya na kapag in-scratch niya yung sarili niya masakit, the more na alam niya na hindi niya kailangan gawin yun. And of course, swaddle. Kahit yung mahabang lampin or ng tela para ma-iswaddle mo lang siya. Dahil sanay siya na sinapupunan natin siya na masikip. So, mas comfortable silang natulog na parang yung mas comfortable sila sa nasisikapan sila kasi yung biglang nasa malaking mundo sila na maluwag, so hindi sila comfortable kapag ganon. Advisable yung pagsuswaddle na yun up to 3 months or hanggang sa matuto silang dumapa. And dun sa 3 months na yun, mababawasan na rin yung mga startle reflexes nila. And of course, kung may car kayo, magdala kayo ng car seat at don't forget yung maraming snacks para sa iyo at sa mga bisita mo. O diba, ang dali lang kung ano yung mga dadalhin mo sa hospital bag mo. Tapos,
pwede ka rin magdala kung naniniwala ka sa mga acupressure, magdala ka ng comb, yung parang suyod. Tapos yung mga tusok-tusok ng suklay na yon, i-press mo kapag may mga contraction ka. Kasi nakakatulong daw yon para maibsan yung sakit ng mga contraction. Kasi mapupunta dito yung pain. So, maano yung isip mo na ito yung pain, parang ganun. Tapos na tayo sa hospital bag. Ang next naman natin is yung birth plan. Ano nga ba yung birth plan? Kailangan ko ba ng birth plan? So, yung birth plan, ito yung mga listahan na gusto mong mangyari during your labor and delivery. Mas maganda to na meron ka para at least nasa same path kayo ng mga nurses and doctors mo na magpapanganak sa'yo. Kung iisipin mo, nakakahiya na magbigay ka ng mga ganong listahan para namang yung parang napaka-demanding mo and all. Pero isipin mo na lang, isang beses ka lang manganganak and ikaw yung manganganak. So, ikaw yung pasyente, ikaw yung kliyente. So, dapat ikaw yung masunod. Kung wala ka pang birth plan at wala kang idea kung ano ba yung mga pwede mong sabihin sa birth plan mo, ito yung birth plan ko. Pwede mo siyang kopyahin. So, una sa birth plan ko is unmedicated or no pain reliever, breastfeeding, take photos, magte-take ako ng photos and videos. So, pinagpaalam ko yon. Gagamit ako ng exercise ball. Magte-try ako ng mga different labor and birthing position. Mangangailangan ako ng mirror during pushing. No pain reliever, but please offer if severely suffering. May disclaimer. Family member to cut the umbilical cord once it stopped pulsating. Antibiotic eye ointment only after breastfeeding. Breastfeed within 60 minutes of life. I want to see the placenta. Breast milk only and no pacifier. Yun yung mga sinabi ko dun sa birth plan ko. Siguro i-explain ko na lang kung bakit yun yung mga sinulat ko sa birth plan ko sa next video during my labor and pushing. So, make sure na subscribe nyo na lang ako para ma-notify kayo dun sa next video. And kung may upload ko na, ilalagay ko na lang siya siguro dito. At eto nga pala, kapag pala dun sa birth plan mo, mas maganda na mag-print ka ng maraming copies kasi may tendency na hindi ka pa nanganganak, nagpalit na ng on-duty yung nurse. Baka lang makalimutan nung nurse on duty mo na i-hand over yung birth plan mo. So, mas maganda na maraming copy ka ng birth plan. Pwede mong ipaskil dun sa room mo para makita ng lahat kung ano yung mga request mo. So, kung kinopy mo na yung birth plan ko, then okay ka na rin sa birth plan. And next naman natin na pag-uusapan is yung labor drill. Kailangan mo ba nito? Pwede itong gamitin ng mga naka-induced labor at saka ng natural labor kasi minsan, kahit naka-scheduled induced labor ka, minsan nagiging natural ka kasi biglang sasabog yung panubigan mo and all. So, maganda to para at least masabihin mo na yung mga kasama mo sa bahay or kasama mo sa trabaho kung ano yung gusto mong mangyari kapag nag-labor ka na. Para at least nasa isang page lang kayong lahat kapag nag-labor ka na. So, pwede kang gumawa ng labor drill kapag nasa bahay ka, kapag na-feel mo na yung labor, sino yung kukuha ng bag mo, sino yung maghahatid sa'yo sa hospital, sino yung tatawagan mo para ihatid, or sino yung kukuha ng ibang mga anak mo, kung meron ka ng ibang anak, sino yung magte-take charge kapag wala ka, at sino yung magte-take charge sa'yo papunta sa hospital. Ganon din sa trabaho, kung sino yung mag-i-inform sa trabaho mo na nag-labor ka na, sino yung mag-i-inform sa pamilya, sa mga katrabaho mo na tawagan kung sino man ang family member mo na magdadala sa'yo sa hospital. Yung mga bagay na yun, pag-uusapan nyo ng mga kasama mo para at least one page lang kayo. And also, yung labor drill na sinasabi ko na papunta sa hospital, na at least importante na makausap mo na yung sa hospital mo, makita mo na yung place ng hospital para alam mo na kung saan yung pag-labor and delivery para mas familiar ka. And kapag mas familiar ka, mas nawawala yung fear, yung anxiety, yung fear of the unknown, hindi ba? I guess, natakil na natin lahat ng mga kailangan mo before ang induced labor mo. Kung gusto mo pang ituloy yung pag-uusap natin, pwede kong ikwento sa inyo yung personal experience ko ng labor. 8 p.m. ako nakaschedule ng labor. So, morning pa lang nun, naglakad-lakad pa kami sa trail para matagtag ako kasi nag-hook pa rin ako ng natural labor. Gumagawa rin ako ng mga exercises, ng mga stretches na makakapagpatulong ng natural labor
before, but it really did not happen. Before 8 p.m., nag-ayos na ako, nagplansya ako ng buhok ko, makeup ako, nagsuot ako ng damit. Tapos, buong family ko, ang kasama ko, papunta sa hospital. Pero, kailangan nga dalawa lang due to COVID and yung mga precautionary measure nila, dalawang guests lang ang allowed para sa isang patient. And then, after kong mag-register, inorient nila ako kung ano yung mangyayari. And then, pagdating namin sa labor room, meron kaming na-meet na nurse doon. And then, inorient ulit kami kung ano yung mga procedure, kung ano yung mangyayari. And then, after that, kinuha na yung mga test, yung mga lab work. So, blood test ako, kinovid test ako. Naglagay sila ng IV sa ko in case kailanganan ko ng mga pain reliever na IV fluid or mga swero. So, just in case, nakasaksak na sa vein ko. And then, nalagyan na rin ako ng fetal monitor. Naka-standby na rin yung pang-presyon na sa may shoulder ko. Tapos, yung nilalagay dito, for oxygen ba yun? Yung pag-check. Yun yung mga ginawa sa akin. And then, after nun, pinuntahan ako ng doctor. Yung itsura ng Pitocin, para lang siyang maliit na styrofoam. Tinitake ko yun every 2 hours. And then, chinek din nila yung cervix ko, yung opening, and then sinabi nga nila na close cervix pa ako. Pero, nafe-feel na nila yung head ni baby. Okay, masakit yung pag-check ng cervix. Pero, isipin mo na lang, it will only take like 10 to 15 seconds. So, okay lang yun. Konting tiis lang. And then, napag-usapan din namin yung pangalan ni baby. Habang bina-blood work ako, napag-usapan namin kung ano yung pangalan ni baby. At nasabi ko nga na Isla yung pangalan niya or Ayla. And then, nabanggit nga niya na months ago, meron din daw siyang pasyente na pinanganak na pangalan is Ayla din daw. So, ikaw, kung wala ka pang name para sa baby girl mo, baka pwede mo gamitin yung name na Ayla or Isla, and let me know, comment down below kung gagamitin mo yung pangalan na yun. Para naman, nakakatuwa. Nabanggit ko rin yung pinanganak ako nung nanay ko na 45 years old na siya. Kaya rin siguro yun yung reason kung bakit ako nagkaroon ng gestational diabetes. Kasi feeling namin, kasi nung mga panahon na yun, hindi naman yata nila sinecheck yung mga gestational diabetes. So, feeling namin nung age 45 yung nanay ko, nabuntis siya, na-acquire niya yung gestational diabetes. Kaya hanggang ngayon, meron siyang diabetes kasi nagtataka kami. Wala naman sa genetic niya, wala siyang family history nang may diabetes. Tanging siya lang sa mga kapatid niya at sa nanay niya ang may gestational diabetes. And probably, yun din yung reason kung bakit meron ako ngayon. Kasi kapag ang nanay mo may gestational diabetes at pinanganak ka, tapos babae ka, may tendency na ma-acquire mo rin yung gestational diabetes. So, if you want to know more about the reason kung bakit nagkakaroon ng gestational diabetes, i-explore nyo na lang or mag-research more na lang kayo. Pero yung second reason is yung age. Minsan kapag matanda na tayong nanganak or nabuntis, yun din yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ng gestational diabetes. And of course, yung lifestyle natin. And then, brain fog is real. Nung kapag bina-blood work ako, kinukuha yung hinahanap yung vein ko. So, parang tinatanong nila ako ng mga personal details para mawala yung attention ko dun sa needle. So, tinanong nila ako kung taga-saan ako. Hindi ko masabi-sabi kung taga-saan ako. Tinanong ako ng ate ko kung first time ko bang naswero. Alam ko naman, hindi ko to first time, pero hindi ko masagot-sagot. By 10 p.m. yung unang take ko ng Pitocin, and yung sinabi nga ng nurse na hindi pa ako manganganak soon. So, ang nangyari, umuwi na lang sila kasi kailangan nilang pumasok sa trabaho after nun. And talaga nga namang nanganak ako after 2 days. So, yun yung personal experience ko ng day 1. So, after this video, ikukwento ko naman and i-edit ko yung nangyari naman during my active labor and delivery para makita nyo rin kung ano ba ang nangyayari during active labor and delivery. So, excited ko nang ipakita sa inyo, and hopefully, mag-subscribe kayo para ma-inform kayo once na ma-upload ko na yung next video. So, maraming salamat sa chikahan natin ngayon. Sana may mga nakuha kayong mga tips and advices na pwede nyong gamitin sa inyong pregnancy journey and sa inyong induced labor and sa inyong scheduled induced labor. And kung meron kayong mga tanong or kung may mga na-miss man ako na kailangan natin pag-usapan, please let me know in the comment section, and I will be
happy to reply. Maraming salamat sa panonood at mag-iingat ka palagi. I miss you and love you. Uy, hindi na pala ako miss you. I'm Mom May. Bye!